May bungi. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Una, sa kasawiang palad, ito po yung gusto kong i-kumpirma kanina, hindi na natin naihabol. Kasi tinawag po sa akin to ng mga taga-Maisog, yung pong mga taga-TAPS Coalition. May tumawag po sa akin pero wag ko daw sabihin kung sino siya. Kaya dahil ayaw magpasabi, hindi ko muna binalita, mahirap na, eh. Pero ito po, lumabas na po ngayon, nagpahayag na po yung mga organizer po sa Dumaguete City, no? Sabi po, opisyal po na binawi po ng mayor ng Dumaguete City yun pong permit sa rally sa Maisog. Pero ganun pa man, tuloy daw po ang Maisog, sabi ng mga organizer. Malamang sa People's Park sila magrarally. Pag-uusapan din po natin ngayon, ito po, no? Ayon po sa Philippine Daily Inquirer, nagsisimula na naman daw po o magsisimula na yung China, no? Nasa preliminaries na po ng artificial island building, no? Ito po ay naganap, no? Kung papansinin po natin, nakapagpahinga na po tayo rito sa pagtatayo ng mga isla ng China noong pong tayo ay panahon ni Pangulong Duterte. So kasi yun nga po yung napaka-ironic kung kailan po tayo nagtatapang-tapangan sa China. Katulad po nung panahon ni Pinoy, doon po tayo naagawan ng teritoryo. At ang pinakamalupit po, update po sa Maharlika Fund, no? Parang wala na tayong ka-update. Ngayon po, grabe po tong balita na to, no? Ay nakakarindi po. Akalain po ninyo, matapos po natin bigyan, ay popondohan pa pala natin. Ang Maharlika Fund po pala para maging kapakinabang, popondohan pa po, mamaya po ipapaliwanag natin yan, no? Kung bakit po, para saan po, ang dami pong nagugutom, no? Bakit po tayo nagtayo ng korporasyon, government-owned, na wala naman pong pagkikitaan pa, at mamumuhunan na naman tayo, actually namuhunan na tayo, at patuloy tayong mamumuhunan, patuloy po tayong magpopondo. Ay grabe po, hindi ko po maintindihan talaga tong government natin. Yan po mga paglilingkod natin, hihimay-himayin po natin yan, no? Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Sa inyo naman po, Facebook, mag-follow na kayo. Dahil ito lang ang may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Ito po, ayon po dito, pahayag po ito ng TAPS organizer Dumaguete City. Opisyal na pahayag nila. Maalam na pagbati, Maisog namin pinapaalam sa lahat na ang binigay na permit para sa prayer for peace rally sa Dumaguete City ay binawi at kinansela ng LGU ng naturang lungsod. Ang pangunahing dahilan ay kulang daw ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kasalukuyan sa nakaplanong pagtitipon na dadaluhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Malinaw na isa na naman pakana ito para sa pigilan ng prayer for peace rally kahit pa man sa pakikipagdialogo at pakikipag-usap na organizer kay City Mayor Remulla. Kasamang kanyang city administrator na si Ms. Lailani Ramon noong May 4, 2024 ng hapon ay matigas na giniit ng alkalde na ikansela ang nabigay na permit. Dagdag dito ang advice pa na mag-reapply uli na wala namang kasiguruhan ma-approve at dadaan na naman sa mahabang proseso.
Kahit pa man sa panggigipit at pagkitil ng ating karapatang pantao sa malayang pagpapahayag at pagtitipon, hindi tayo patitinag at maisog nating itutuloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7, 2024. Aantabayanan lang po at i-anunsyo natin ang bagong lugar ng pagdarausan ng peace rally. Sulong mga maisog, isulong ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas. Okay. So, yan po ay medyo masama na naman pong balita yan para po sa mga nagrally. Ngayon lang po ako nakarinig, no? Sunod-sunod po na hinarang po yung pilit pong hinaharang, no? Na naging ang nagresulta po ng pagsuspende ng gobernador ng Davao del Norte ba? Okay, at tapos sa Bulacan po na na-cancela na yung pong Maisog Rally at ngayon naman po ay sa Dumaguete City. Ngayon lang po ako nakakarinig na balita ay pinagbabawalan pinagbabawalan po yung makapag-rally yung mga tao. Wala pong panahon, miski po yung panahon po ng tatay ni Pangulong Marcos. Laganap po ang mga rally. Wala pong pumipigil sa mga rally noon, no? Okay, hindi ko naman po sinabing hindi tuloy. Ayan nga po, malinaw po, itutuloy po nila. Kaya lang, ang sinasabi ko po rito, yung mga pagsisikap, no? Yung mga pagsisikap na para madiskaril o hindi matuloy yung rally, tuloy-tuloy pong ginagawa ng gobyernong ito. Ang tanong ko, bakit? Akala ko ba nilalangaw? Akala ba namin nakakatawa ang rally ng Maisog? Bakit parang takot na takot kayo? No? Sa lahat po. Meron naman po talaga pong meron. Chilling effect nga yan eh. 'Di ba yung nangyari sa gobernador ng Davao del Norte. Kaya pag tayo po ay yung mga mamamayan po, ang tansya ko po, meron naman po mga People's Park, di po ba? Na hindi po nangangailangan ng rally. Nakapag-rally nga rito sa Maynila, Liwasang Bonifacio. So, sana naman ay tuloy-tuloy po, no? Tuloy-tuloy na po yung mamamayan na hindi ko po maintindihan talaga kung bakit po kung bakit po ginigipit, no? Hayaan niyo lang. 'Di ba sabi niyo nilalangaw? Hayaan niyo lang. No? Sa mga local government, hayaan niyo lang po para makita po nila na nilalangaw talaga. Hindi po kasi ganoon ang katotohanan eh. Ang katotohanan po lumalawak, lumalaki yung mga umaattend po sa rally, no? Nagiging popular at hindi lang po 'yun eh. Hindi lang po yung presence. hindi lang po yung presence ng nasa site, no? Pero napakarami po nung mga umaattend ng rally. Anong tawag diyan? Remote o yung tinatawag nating online. Nauuso po yung online rally. Maniwala po kayo kahit po nasaan parte ng Pilipinas, nanonood po ng rally. Kahit saan parte po ng mundo, nanonood po. Nagkakaroon ng community, no? Yung Maisog Rally, bumubuo siya ng isang community ng mga Duterte supporters. Kaya po tuloy-tuloy po, no? Yung takot nila diyan po sa mga Maisog Rally. Okay, so nakasubaybay po tayo diyan. Alam ko may mga ticket na yung mga atin ng mga vlogger. Alam niyo po yung mga vlogger. Tignan niyo yung mga nag-aakusa po sa mga vlogger. Ako lang kung po pwede lang, kung hindi lang po magastos punta talaga ako diyan. Kaya lang maubos na yung may limit po yung libreng sakay ko. Nagtira po ako ng pang ibang bansa, sayang di ba? Ubos na po.
sa kasawiang palad. Okay, good luck po sa mga organizer ng Maisog. Sana po marami kayong makumbinsi na umattend pa rin isang ano naman po, alam niyo pahapyaw lang dito sa may mga exposition ng China 'no. Grabe po yung panawagan, pati po yung Senado sinasabi po nila na mag-imbestiga na raw si Zubiri 'no. Imbestigahan daw yung secret deal. Dito ako takang-taka, eh, 'no. Papaano niyo po nasabi, parehong Chinese embassy, ito lang po ang pagtataka ko sa Kongreso at saka dito sa Senado, kung tutuloy niyo po yung investigasyon. Ito lang po ang tanong ko sa inyo. Oy, thank you very much muna kay Lotes Villafranca na nagbigay ng $10 na Spa Star. Dalawang $10 na, $20 kay Lotes. Tanong ko lang po 'no, parehong Chinese embassy yung nagke-claim na merong secret deal o kung ano man ang tawag diyan sa deal na 'yan kay Duterte, kay Pangulong Duterte noong 2016 at dito po kay Pangulong Marcos ngayong 2024. Ang tanong ko, bakit outright sinasabi ninyo na kasinungalingan yung sinabi ng Chinese embassy kung ang kausap ay si PBBM o yung gobyerno ni PBBM? Pero totoo, ang Chinese embassy kung ang kadil ay si Pangulong Duterte. Paano niyo po nasabi yun? No? Napaka-unfair naman po nun sa mga iimbestigahan po ninyo si Duterte, si Pangulong Duterte dahil nakapag-deal sa China, ayon sa China. Pero hindi niyo po iimbestigahan yung deal ni Pangulong Marcos sa China dahil sinabi ng mga tauhan po ninyo ng kasalukuyang gobyerno na walang deal. Sinabi rin po ni Pangulong Marcos, no secret ay ni Pangulong Duterte, no secret deal. Ano po yung iimbestigahan nyo kung no secret deal? Ibig sabihin, no, lahat po ng deal ni Pangulong Duterte above board. Lahat po ng deal niya may permahan. Yung hindi po nagpermahan na deal niya, hindi po dapat yan tinototoo. Alam niyo po ang China, ang kaibahan po ng China sa lahat po ng mga naunang sibilisasyon, isa po sa pinakamatandang China, no? Pinakamatandang sibilisasyon. Kahit po hindi kayo makinig sa akin, kahit magalit lang kayo, kulang kayo diyan, magalit lang kayo na magalit. Pero alam niyo po bang ang pinakatampok sa China, kung bakit po siya kakaiba sa mga naunang sibilisasyon, no? Well documented. Ang lahat po ng transaksyon ng China, simula pa noong unang panahon, well documented. Wala pong, hindi, ngayon pa bang modern times, makikipag-deal yung China ng walang mga dokumento? Hindi po ba? Panahon ng mga may sumikat na Marco Polo, yung dealings nila, well documented po yan. Nakasulat po, pati po yung mga panahon ng mga ninuno natin. Paano ba natin natuklasan na may nailibing dyan sa China na mga dato? Hindi ko alam kung dato o sultan yung nailibing dyan sa China. Nakadokumento po yan sa mga Chinese records. Mahilig pong mag-record ng mga incheck kahit noong unang panahon pa. Tapos sasabihin nyo ngayon na pag kay Duterte, walang record, wala lahat. Kay Pangulong Marcos, ayaw niyong tanggapin dahil hindi totoo, walang record. Kay Duterte, walang record, pero totoo dahil si Duterte nakapag-deal. Aba, ikalawa kong question. Lugi ba tayo sa sinasabi niyong deal ni Duterte kung sakasakali? Eto kasi baliktad eh. Dapat nga kami ang naniningil sa inyo ngayon. Bakit? Ngayon tayo tinitira eh. Hindi po ba? Ngayon tayo tinitira, panahon ninyo. Ngayon tayo kinakanyon. Wina-water cannon tayo ngayon. Hindi po nung panahon ni Duterte. Ibig sabihin, hindi maganda yung deal nyo ngayon.
Yung deal ni panahon ni Duterte, good para sa atin. Nakakapangisda, nabibigyan natin ng supply yung nasa ayung, nakakapangisda yung mga mangingisda natin, hindi tayo binobomba ng kanyon. Saan po mas magandang deal? Oh, eto pa ang malupit ngayon. Balita po to ng ano. Alam niyo po yung tapan-tapangan sa China, lalo po nilang tinitigasan. Natatandaan niyo ba nung nagtapang-tapangan sila Pinoy? 'Di ba? Ano po ginawa ng China? Doon po, nung panahon po ni Pinoy, nagtayo ng maraming artificial island. May nagawa po ba tayo? Yung tapan-tapangan ni Pinoy noon? O yung mga nagsasalita ng maging matapang tayo, maging matapang at huwag tayo makipagkaibigan. May nagawa po ba tayo? Nung nagtayo yung China ng mga artificial island. Pero nung nakipagkaibigan tayo sa China, wala ni isang bato. Ngayon, magturo kayo. Ano ang nakuha ng China nung panahon ni Duterte? Wala. Di ba? Nakipagkaibigan tayo eh. Ang dali kasi, no? Ang dali kasi nung meron na tayong susundan, no? Friends to all, enemies to none. Yan po sinabi ni Pangulong Marcos. Friends to all, enemies to none. Pakinggan niyo po yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos nung kampanya. Susunod lang, okay. Ngayon, eto po, balita po to ngayon. Basahin ko lang po sa inyo pamagat para hindi kayo ganong marindi. China seen behind new WPS island building. Tagalogin po natin. China pinaniniwalaan na nasa likod ng muling pagtatayo ng mga artificial island sa West Philippine Sea. Kung kailan po tayo nagtatapang-tapangan laban sa China, doon po sinasadya ng China na magtayo ng mga artificial island para ipamukha sa atin na wala tayong kakayahang gawin laban sa kanilang ginagawa. Alam nyo ba yun? Kung susutilin nyo yung sutil, mas sutil sa atin yung tunay na sutil. Hindi po to takot o kung ano pa man, no? Wala po kung haka-haka. Ito ay balita po yan ng Inquirer. No, nagsisimula na magtayo na naman ng mga artificial island sa West Philippine Sea. Panahon po ni Duterte, wala po kayong masasabi kahit na ano. Si Carpio nga walang ma-cite na nakuha sa ating teritoryo nung panahon ni Duterte. Hindi po lahat ng tapang-tapangan maganda po ang resulta. Oo, kahit na anong sabihin yung puppet. Ngayon, hindi puppet, di ba? Puppet daw si Duterte. Ang tanong, yung sinasabi niyong puppet, naagawan ba tayo ng teritoryo? Hindi. Ngayon, sabi niyo, hindi puppet. Naninindigan. Binobomba tayo ng kanyon. May nagagawa ba tayo? Wala. Kay Duterte, sinasabi niyo puppet, tinitira ba tayo ng kanyon? Hindi. Ngayon, may hindi na tayo nakakapasok. Pahirapan yung pagsusupply sa ayungin. Hindi tayo puppet, di ba? Ayan po lahat. Magaganda lang yan eh. No? Parang si Lenny lang yan eh. Anong meron si Lenny? Magandang pananalita. Pero ano po ang laman ng mga sinasabi ni Lenny? Ano po ba yung titindig tayo para makamtan natin ang magandang bukas, maiahon natin ang laylayan? Ang ganda pong pakinggan nun. Pero ano po ibig sabihin nun? Wala. Ganyan po ngayon eh. Tumindig tayo. Ano po yung pagtindig? Pag kinanyon tayo, paano tayo tumitindig? Hindi tayo pwedeng gumanti. Ayon kay Tariela. Dahil mapoprovoke natin yung China. Ayun palang pagtindig sa atin. Babalik lang tayo ng babalik. Babalik lang tayo ng babalik kasi atin yan.
Pero kada balik natin titirahin tayo ng titirahin ng kanyon. Pero titindig tayo dahil atin 'yan. Ang ibig sabihin ng pagtindig, babalik tayo. Oo, bugok po kami. Pero nung panahon po ni Tatay Digong na sinasabi niyong bugok kami, maipagmamalaki namin na hindi tayo nakuhanan ng kahit 1 inch ng teritoryo. Yun ang tunay ng na na walang inch ng territory na nakuha sa atin. Ngayon po, sinasabi niyo na ang tapang-tapang natin. Hirap na hirap po tayong supplyan yung nasa teritoryo natin. Kada magsusupply po tayo ng mga pagkain at anuman doon sa iyong insul, tinitira po tayo ng kanyon. Yan po yung sinasabi niyong ano. Okay. Pag-isipan niyo rin 'no, hindi lahat nadadaan sa tapang, 'di ba? Ayon nga kay Bugs Bunny, "If you cannot beat them, join them." Ngayon po yung sinasabing mga kaibigan natin, nakipagkaibigan sa atin yung India, tuwang-tuwa tayo, kaibigan natin India. Binentahan tayo ng mga missile, bili naman tayo. Ang bait nating kaibigan 'no, binentahan tayo ng missile. Yung France tuwang-tuwa tayo, kaibigan natin ang France, binebentahan tayo ng mga submarine. Submarine? Bibili na naman tayo ng submarine. Eh, ang dami, pinakamataas po yung bilang na nagugutom ngayong 2024. Pero siyempre dahil nakikipagmatigasan tayo, kinakailangan nating bumili sa India ng missile, nakikipag-deal tayo o inaalok tayo ng France ng submarine. Alam niyo minsan praktikalidad, 'di ba? Kung hindi natin kaya makipagsabayan, makipagpataasan ng ere sa ating mga mayayamang kapitbahay, may epekto po ba yung pakikipagkaibigan natin sa US ngayon na handa tayong makipagpatayan para sa interes ng US? Ikot ng ikot si Pangulong Marcos, lalo na sa US, nakailang balik po. Yung mga US company, pinakamalalaking kumpanya po, nagsimula pong mag-invest ngayon sa Southeast Asia. Sa kasawiang palad, nilagpasan tayo lahat. Yung pinakamalalaking kumpanya ng US, nag-invest po rito sa Asia. Nariyan po yung Tesla, nag-invest sa India. Nariyan po yung mga tech giants na Google, ano pa yan? Meta, pati Nvidia. Ang lalaki pong tech company. Inikutan po tayo, nag-invest po sa Singapore, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Wala ni isa sa Pilipinas. Paano mo nalaman, Badong, na wala ni isa? Puta, hukay lang nga eh. Naghukay pa lang nga, pinagmamalaki na eh. Yun pang mag-invest sa atin ng Google, mag-invest ang Meta, mag-invest ang Facebook, mag-invest ang Nvidia, mag-invest ang Tesla, hindi pagmamalaki. Hukay pa lang nga oh. Gagawa ng ospital, hukay pa lang. Pinagmamalaki na eh. Tapos, opo, inuuto ko po kayo. Kung ang tawag po ninyo sa pang-uto, kita nyo, hindi niya masabi kung ano mali kong sinabi. Sabihin mo kung ano mali kong sinasabi. Kasi, lalo nyo kung sinisiraan na ng uuto, lalong kung ang tawag po sa pagsasabi ng katotohanan ay pang-uuto, talagang inuuto ko kayo. O makinig ka Brad ha, huwag kang umalis dyan. Elpidio, Fabian Jr. Huwag kang umalis. Eto magugulat ka sa sasabihin ko. Nagtatanong tayo, ano na nangyari sa Maharlika Pan? Di ba? Eto na po, may latest po tayo sa Maharlika. Hindi po to chismis. Alam niyo naman tayo, hindi tayo mahilig mag-chismis dito. Ito po ay balita. Mula po, nakuha po natin to sa Inquirer din.
Paborito natin ang Inquirer, eh. Ang sabi po rito sa balita, makinig ka, baka sabihin mo na naman inuuto ko kayo. Ito katotohanan 'to, basa po kayo ng Inquirer. Headlines ang nakalagay. Oy, thank you very much kay Gregory sa 20,000 won. Maharlika gets 22.2 billion fund for per share investments. Okay. The state-run Maharlika Investment Corporation will likely make its first investment commitment later this year, and it will be in renewable energy. It will also explore 5 key projects with the Bases Conversion and Development Authority. Yan. Maharlika Investment Corporation, the state-run company that manages the Philippines 125 billion sovereign fund. So meron po tayong 125 billion na nilagak yan para yan po yung puhunan ng Maharlika Fund, di ba? Ang una pong sinasabi dyan, makaka-attract po yan ng investor. Kasi may pera tayo, galing po yan. Saan po galing yung 125? Ipaalala lang natin. Alam na natin to nun, pero ipaalala lang natin. Saan po galing yung 125 million? So yan po ay nagmula, no? Nagmula po yan dun sa, saan ba nagmula yan? Ito yung major funders. Land Bank, DBP, yan, no? So nagbigay po yung Land Bank tsaka DBP ng 75 billion na contribution. Pera na natin yan dahil pera natin yung Land Bank, ibinigay pa natin rito sa Maharlika Corporation. 60% po yun ng 125 billion. Initial capitalization. Yung iba pong pera ay galing po sa Bangko Sentral. Pera po ng Pilipinas lahat. Wala pong, sa makatwid, wala pong nadagdag na foreign investment. So lahat pala ng pera ng Maharlika Fund ay galing din sa atin. Ha? Ngayon, wala pa pong project, no? Pero may projected earnings na sila kung mag-i-invest later this year. Okay, so sarili natin pera, kikita pa lang, kinuha natin dun sa mga kumikitang bangko, pera na natin yan, kumikita na yan, kinuha natin para nakatenga ng ilang taon, mag-isang taon na yatang nakatenga yan, hindi kumikita. Pero nagpapasweldo na tayo ng mga tao. Di po ba? Ngayon, pupunduhan pa rin natin para sa operasyon. Ha, Badong, imbis na makatulong sa atin, pupunduhan pa rin ng gobyerno. Tama po kayo. Nagtayo tayo ng korporasyon para magponduhan natin. Pero yung mga korporasyon na kumikita na, yung mga pag-aari ng gobyerno na kumikita na, pina-privatize naman natin. Ang gulo, no? Halimbawa po, para maunawaan lang natin, yung NAIA po, kumikita na po yung NAIA. Pero ipa-privatize natin, kahit kumikita siya ng bilyon, ipa-privatize natin dahil hindi maganda magpatakbo. Dahil gobyerno eh. Ano yung logic ba dong? Ano yung logic? Bakit pina-privatize ang operasyon? Thank you very much kay Philip Pilapil. NAIA. Yeah, NAIA. Kumikita tayo sa NAIA. Ngayon, ating yan. Pero sabi ng gobyerno, dahil pinatatakbo siya ng gobyerno, hindi maganda yung pagpapatakbo sa NAIA. Di ba? Kaya may brownout, kaya hindi na laging may mga kung ano-ano. Kaya ang pinakamaganda yung operasyon niyan ay i-privatize natin. Maganda yung ideya, di ba? Kung hindi kaya ng gobyerno, dahil sayang naman yung NAIA, mapapaganda yan ng private. Okay ako riyan. Sige, pagbigyan na natin.
Ang tanong ko, bakit tayo nagtayo ng korporasyon na naman? Na pinondohan na naman natin na hindi pa kumikita. Pinuhunanan natin, nagpapasweldo tayo ng mga tauhan, hindi pa siya kumikita, palugi pa tayo dahil nagsisimula pala ng negosyo. Gobyerno din na magpapatakbo niyan. Balang araw, para may privatize tayo, yun ba? Kaya ba tayo nagtatayo ng gobyerno, ng korporasyon, para may ma-privatize tayo balang araw? Alam nyo, sukun-suko na ako eh. Ang sarap po, yung marami po tayong highway, hindi po natin kayang marami po tayong highway. Naalala ko nung dati, panahon ng tatay ni Marcos, public yan eh. Yang nagpapatakbo po sa NLEX at saka sa SLEX. Public, ibig sabihin pag-aari ng gobyerno. Kumikita tayo. Privatize natin para mas maganda yung patakbo. Wala namang problema, di ba? Gumanda nga yung takbo. So, hindi na tayo kumikita dyan. Private na eh. Konti na lang, tax na lang siguro. Alam niyo yun? Kasi pina-privatize natin. Pag hindi maganda, PLDT, binenta natin kasi gusto natin i-privatize. Atin yan, kumikita PLDT noon. Malaki ang kita ng PLDT, pero dahil gobyerno, maraming problema pag gobyerno nagpatakbo, privatize natin. Di private na ngayon PLDT. Hindi pa rin mabilis ang ating internet kahit private na. Ngayon ang tanong ko, bakit tayo nagtayo ng korporasyon na naman? Kung ang ideya natin, hindi po tama to. Hindi po tama. Kasi iba yung pinangako diyan sa Maharlika eh. Ang pinangako po sa Maharlika ganito. Bakit natin privatize yung Manila Water, MWSS, Manila Water, Maynilad? Para maganda yung kasi may tiwala sa private. Petron, bakit natin privatize? Patungo tayo sa privatize, pero naisipan natin na magtayo tayo na sarili nating korporasyon. Para ilang taon ipa-private. Hindi po ba nakuha niyo yung logic? Tama. Kasi ganito. Tignan nyo. Renewable energy. Magtatayo sila ng renewable energy. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Magtatayo ng mga planta. Magtatayo ng mga power plant. Ayahan nyo lang po sila dyan mamaga. Napapaliwanag naman natin eh. Okay, ulitin lang ha. Marami tayong pag-aari, privatize natin. No? Hanggang ngayon, pati po yung pag-aari nating naiya, gusto na natin i-privatize. Hindi ko po alam kung yung baka nakatulog tayo, baka pati PAGCOR, hindi ko po alam kung natuloy yung privatization ng PAGCOR. Ibig sabihin, yung mga kumikita po natin ngayon negosyo, pina-privatize natin. Tapos nagtayo po tayo ng korporasyon na pupuhunanan pa muna natin, wala pa munang kita. Dahil wala pa, hindi pa alam kung anong gagawin eh. May pondo na, ang Maharlika Fund, hindi pa natin alam kung anong papagawa sa kanya. Kasi ang initial ng Maharlika Fund, para maka-attract ng foreign investors. Wala po na-attract na foreign investors. Yung mga planta ng kuryente, di ba pinagyayabang yan? Kaya umiikot para yan, ay nakakuha tayo sa Germany. Ayan, ganun. Nuclear energy, ay nakakuha tayo sa gantong bansa. Renewable energy, may mag-invest. Wala po nag-invest. Walang may papatayo. Yung Maharlika Fund na po,
yung Maharlika Corporation na kung ano man ang tawag diyan, yun na po yung magtatayo ng ating nung mga naiisip ng pamahalaan na ipatayo. At dahil magpapatayo po, ibig sabihin, nung panahon ni Pangulong Duterte, may tagumpay build, ang daming pumapasok na pondo. Ngayon po, wala pong maipapatayo kung hindi maghagilap ng pondo. Hindi po nagtagumpay yung pag-attract natin ng foreign investments. Magtapatan na po tayo. Iniwasan po tayo. Malalaking kumpanya sa US, sa mga kapitbahay po natin nag-invest. Ang lalaking kumpanya po, billion-billion po. Microsoft, yun pala nakakalimutan ko kanina pa, Microsoft, Meta, yung Facebook, Google, yung YouTube, Nvidia, yung mga chips sa computer. Lahat po yan nag-invest dito sa Southeast Asia. Puwera Pilipinas, iniwasan tayo. Nakinabang po yung mga kapitbahay natin. Samantalang tayo yung punta ng punta sa US. Tayo yung madalas makipagkaibigan sa US ngayon. Gustong-gusto natin tumulak sa US. Pero wala tayong nakuha na investment buwat po sa malalaking kumpanya ng US na nag-invest ngayon taong to. At ang malupit pa nito, sa kapitbahay natin sila nagpunta. Sa kapitbahay natin sila nagpunta.